Ano ba ang difference ng co-ownership, crowdfunding, at franchising? So ngayon, pag-usapan natin, ang difference niyan, tatlong opportunities na rampant ngayon. Ang daming nagpapa-co-ownership, ang daming nagpapa-crowdfund, ang daming nagpapa-franchise. So ano ba ang difference niyang tatlo? Unahin muna natin yung co-ownership. Yung co-ownership is magiging part ka ng isang venture as if ikaw ang isa sa mga may-ari. Meaning to say, kapag ka ikaw ay pumasok sa isang co-ownership program, binibigyan kanila ng certain percentage na po pwede mong i-avail or po pwede mong i-purchase or po pwede mong investan para makakuha ka ng revenue or income doon sa itatayong negosyo. For example, ang disbursement nila is 49%. So ang pakakawalan ng startup company or existing company is 45%. Tapos yun yung ibebenta nila. Kukwentahin nila yan per share kung magkano ba ang minimum investment, ilang share ang kailangan mong bilhin para maging part ka ng isang venture. So ano yung kailangan yung tandaan kung mag-i-invest kayo sa ganyan sa co-ownership? Sa co-ownership, kailangan yung tandaan na dapat kasama kayo sa Security and Exchange Commission registration or incorporation or incorporated or corporation. Dapat kasama kayo dyan kasi co-owner kayo eh. In legal matters, kailangan party kayo, kasama kayo sa legalities. Yung iba kasing nagpapa-co-owner, binibigyan lang nila ng contract yung mga investor. Ibig sabihin, kung contract-based lang tayo, hindi ka kasama dun sa business permit, hindi ka kasama dun sa mga legalities, technically, hindi ka may-ari nung venture na yon, nung negosyo na yon. Kung co-ownership ang inaalok sa inyo, dapat kasama kayo sa legalities, kasama kayo sa business permit, kasama kayo sa SEC registration. Whether 1%, 2%, 3% lang ang i-avail ninyo, dapat kasama kayo sa korporasyon. Kasi co-owner nga kayo, kasama kayo sa may-ari, part kayo ng venture. Second thing, crowdfunding. Ang crowdfunding is nangangalap sila ng pondo para maitayo ang specific venture, specific project na magkakaroon ng revenue. Nangangalap sila ng funds para itayo ang specific na negosyo na to at bibigyan naman nila kayo ng certain interest or certain percentage para maisakatuparan ito. Yun yung crowdfunding. Sa crowdfunding, po pwedeng hindi kayo makasama sa legalities. Po pwedeng hindi kayo kasama sa mga dokumento or legal documents like permits and all. So ang kailangan nyong hanapin kung nagpapa-crowdfund, naghahanap ng investment, yang mga nag-aalok sa inyo, dapat hanapan nyo sila ng secondary license na po pwede silang mangalap ng investment. Kasi maraming startup company ngayon na nagpapa-crowdfund, nanghihingi sila ng pondo, pero wala naman silang legalities or wala silang dokumento na meron silang lisensya na mangalap ng pondo. May secondary license po kasi yan sa SEC. So yun po yung hahanapin ninyo sa crowdfund. Magiging part din kayo ng venture, magiging part din kayo ng revenue ng certain business establishment na yon. Para ma-secure kayo, hanapan nyo sila ng secondary license na po pwede sila o inaalaw sila ng gobyerno na magngalap ng crowdfunding or manguha ng investment. Mga percentage kasi hinahanap niyang mga yan eh. So mahirap din, mahirap mag-invest sa ganyan. High risk po yan mga yan. Crowdfunding, co-ownership, mga high risk investment po ang tawag po dyan. Ano naman ang franchise? Ang franchise naman po is ikaw ang magiging may-ari ng isang establishment. Ikaw ang magiging may-ari ng isang venture, binibili mo yung brand. So kung may existing na brand, for example, McDonald's, pina-franchise nila yung McDonald's, sa'yo yun. Full ownership mo yun, yung McDonald's na establishment mo yun kasi franchise mo siya. Ano ba ang binibili mo sa franchise? Ang binibili mo is number one, yung brand, yung pangalan ng negosyo. Secondarily is yung sistema, yung proven system ng negosyo na kumikita. At third, ang binibili mo dyan is yung tinatawag natin na process ng negosyo. So kumbaga, worry-free ka dahil alam mo na itong negosyo na to is meron ng buong sistema, kaya ng kumita, kaya na mag-operate. Kasi maraming mga negosyo dadaan sa trial and error. Sa franchise kasi may pangalan na, may brand na, may operational system na, may production process na, kompleto na siya. So yan po yung mga dapat ninyong tandaan kapag kayo po ay mag-i-invest sa isang venture. What does it mean? Better pa rin po kung mag-i-invest kayo sa isang venture or sa isang negosyo na imbestigahan muna natin maigi. Maging detalyado tayo sa dokumento, maging detalyado tayo sa lahat ng aspeto ng negosyo bago natin pakawalan yung pinaghirapan nating pera. Hindi tayo basta-basta mag-i-invest sa isang bagay dahil lang sa hype, dahil lang ini-endorse ito ng mga artista, dahil lang ini-encourage kayo ng mga kaibigan ninyo
ng someone close sa inyo, ng sinasabi nila maganda yung kitaan dito. Huwag kayo maniniwala sa ganon. So you have to focus on numbers and numbers only. Doon lang muna tayo, sa documents lang tayo. Yun yung payo ko sa inyo. Before nyong pakawalan niyang pinaghirapan ninyong, pinagtiisan ninyo ng maraming panahon niyang pera na yan, mag-isip muna kayo. So yun muna, and see you on my next video. Thank you so much. Pinaka-trending na business opportunity this year. Dito, sila na magtuturo sa'yo para maumpisahan mo na ang printing business mo. To start ng full sublimation printing, ito yung mga kailanganin yung mga gamit. Mapa silkscreen, DTF, or full sublimation, sticker printing, or billboard, mauumpisahan mo yan kay Uniprint. Tara, umpisahan nyo na ang printing business nyo.